Ang sinasabi mo, liwanag, itong si Bongbong Marcos ay diktador. Diktador na po siya. Sinupil niya ang karapatan ng malayang pamamahayag ng SMNI. Sinupil niya ang karapatan ng malayang pagtitipon-tipon na pananalita ng sambayanang Pilipino nang siya po ay pinagbawal at itinigil ang ating maisog rally sa Bustos sa Bulacan. Sinupil niya ang karapatan ng taong bayan na mamili ng kanilang leader ng sinuspen niya, si Governor Edwin. At sinusupil pa rin niya ang karapatan ng taong bayan nang siya po ay nagpapakalat ng mga fake news sa kanyang mga ginagawa, at sinusupil niya ang karapatan ng taong bayan tungkol sa magkaroon ng impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng kanyang hindi pagpayag na magkaroon ng drug test, dahil may karapatan ng taong bayan malaman kung ang kanyang mga desisyon gaya ng pagpasok sa isang gera laban sa isang ating karatig bansa ay impluwensya ng pinagbabawal ng gamot o impluwensya lamang ng kulang na pag-aaral. Yun, Attorney Harry Roque, Ma'am Lorraine, umaabot na po tayo ng 10,500 live views right now in less than in 40 minutes or 35 minutes nating pag-live ngayon sa Pilipinas nating mahal. It shows, Attorney Harry Roque, Ma'am Lorraine, wow ang mamamayan kung ano ang dapat na mapakinggan at anong dapat takbang na mga dapat nilang gawin. Ngayon, Attorney Harry Roque, ang panawagan ngayon ng mamamayan ay ituloy ang pag-iit ng ating mga karapatan, ituloy at huwag magpasupil, kagaya ng ginawa nila ngayong hapon na ito. Bagamat we see the wisdom sa pag-iwas muna sa gulo na hindi kailangan mangyari sa Bulacan dahil mga goons, mga barangay tanod, mga bayaran ng mga sanggano at maton ang inarmasan ngayon ni Mayor Juan doon sa may Bustos. May punto de vista na tama si Pangulong Duterte. Ngayon, Attorney Harry Roque, sa kalagayang ganito, at hindi magpa-drug test si Pangulong Marcos Jr. kasi sabi mo, nakakabit ang kanyang decision-making process. Pati ang pagpapanipulasyon sa kanya ng kanyang asawa, ng kanyang pinsan, na napapahamak ang mga prosesong demokratiko at maayos na pagpapatupad ng function ng opisina ng gobyerno. Ayaw niya magpa-drug test. At sabi mo, karapatan ng mamamayan na malaman ang mental state, mental health ng presidente. Sino sa kanyang mga gabinete under the law, please educate us, ang pwedeng mag-demand niyan sa kanya na buksan sa isang hair follicle, real, actual, transparent drug test to ascertain his mental state. Sino ang pwedeng gumawa niyan kapag ayaw niyang gawin? Attorney Harry. Ang mga kabinete po, kapag sila ay bumoto na ang presidente ay wala na sa sapat na kakayahan, pag-iisip o pangangatawan para siya ay tumayong presidente, ay may karapatan na magsabi na bakante na ang tanggapan ng presidente ng Pilipinas. Wag po natin kakalimutan yan ay sinumpaang katungkulan din ng ating mga miyembro ng gabinete. Bagamat hindi po siguro man nangyari yan, dahil alam naman natin ang lahat ng gabinete, ang talagang nagdesisyon na silang italaga dyan ay ang kanyang may bahay na si Lisa Araneta Marcos. Pero sa tingin ko po, ultimately, taong bayan po magdedesisyon kung kinakailangan manatili ang isang tao na pinagkakainit ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At syempre, ang pag-iisip, estado ng pag-iisip ng isang presidente, lalong-lalo na sa panahon na kinakaladkad niya ang bansa sa isang giyera na ikamamatay ng napakaraming Pilipino, yan po'y karapatan na ang paglabag ay po pwedeng magdesisyon o po pwedeng magresulta sa desisyon na gaya na nangyari kay Senior si Santehena si Junior. Yun. Pwede pa-respond lang. Ma'am Lorraine. Pagod na ako sa Pangulong ito. Napakawalang kwenta. Napapansin ko na tahimik ka na Talagang wala siyang ginawang tama. Isipin mo, kasi nung tayo ay nagsilbi under President Duterte, kabaliktaran yung ginawa niya nung magrarally ang mga dilaw. Nag-announce siya na walang pasok para kung gusto niyo pumunta sa rally ninyo, punta kayo. Basta people, di ba? At saka naalala ko tayo noon, nag-iisip tayo, may ginagawa bang mali itong si President Duterte? Wala kaming maisip na yung major, wala. Ito naman wala akong maisip na ginagawa niyang tama. Nakakapagod na ang pambababoy na ginagawa niya sa isang bansa na mahal natin at mga buhay natin kung saan apektado ang mga anak natin at syempre tayo. Nakakapagod. Pagod na itong Pangulong ito. Ano yung reports natin? Yes, go ahead. Diyan tayo medyo nakaiba ng paningin. Dahil marami rin natin, 31 million, ang naniwala
na bagamat ang tanging plataforma niya ay pagkakaisa, wala namang kaduda-duda na pag tayo po ay nagkaroon ng pagkakaisa, lahat ng mga suliranin, lahat ng mga paghamon ay kaya nating mabigyan lunas. Yung pangako ng pagkakaisa yunurakan na nung tinrato niyang kalaban ang Vice President matapos ang 1 taon pa lang ng panunungkulan. So ngayong hindi niya na-deliver ang kanyang pangakong panunungkulan at yung kanyang 20 pesos kada kilo ng bigas, wala na siyang ibang pangakong ginawa at wala na siyang ibang pangako na po pwedeng ipatupad. Pero nung una, kasama ang 31 million, naniwala po kami na meron siyang senseridad na nais niya na tanggapin itong pangalawang pagkakataon na binigay ng Panginoon para isatuwid ang pangalan ng kanilang pamilya, pero nabigo nga po tayo. Pero ngayong alam natin na tayo bigo, meron pa rin tayong kapangyarihan na magdesisyon kung siya ay dapat magpatuloy o dapat nang mawala sa kanyang posisyon. Attorney Harry Roque, down to last. Katungkulan po ng Pilipino yan at hinahamon ko ang taong bayan, gumawa na po kayo ng sarili niyong desisyon. Kaya nga po sa ating salaging batas ay nakasaad dyan na ang soberenya ay nasa taong bayan. Dahil ang pagkilala na ang taong bayan ang tunay na soberenya, yan ay pamamaraan para maiwas ang pagdagos, ang pag-agos ng dugo. Dahil pag kinalala natin ang kapangyarihan ng taong bayan, hindi na kinakailangan pumatay ng kapwa Pilipino gaya ng ginagawa ng mga teroristang CPP-NPA. Tayo po lahat ay Pilipino. Hindi po tayo dapat nagpapatayan. Dapat po pinaninindigan ang demokratikong mga karapatan. Kung kinakailangan sisantihan ng presidente, gawin po natin yan sa mapayapang mga pamamaraan. Kaya nga po, Eric, hindi ko maintindihan kung bakit ang Kamara ay nakipagkapit-bisig na sa mga teroristang CPP-NPA na pumapatay ng kapwa mga mahihirap na Pilipino. Samantalang, ang buong dahilan kung bakit meron tayong mga karapatan na ibinigay sa taong bayan ay para nga maiwasan ang pagdanas ng dugo para lang magkaroon ng isang responsableng gobyerno.